Okay mga kababayan, Krisulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito pag-usapan ho natin. Buhay pa pala ito. Tuloy, hindi, sorry, iba. Pumasok na pala ito. Pag-usapan ho natin to mga kababayan, mga ka-analyze. Matagal-tagal rin hong nanahimik ko to eh. Ha? Hindi tulad ho ng mga nakaraan ay ano ito eh, mahilig hong umepal, mahilig hong sumabit sa iba't ibang usapin ho, sa usaping politika. Kilala niyo naman ho ito si Congressman Kiko Barsaga alias Meow Meow. Ito ho si Kiko Barsaga mga kababayan, actually hindi naman talaga kilala ito. Kaya lang ho nakilala ito kasi pinagbabanatan, pinagsisiraan ho yung administrasyong Marcos, especially ho si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ho ng mga kilalang politiko, especially sa Senado, tulad ho ni Senador Pampilo Lacson, pinagbabanatan ho nito sa social media para makakilala ho siya. Pati ho dun sa mga post ho ng mga balita ho ng malalaking mainstream media tulad ho ng ABS-CBN, GMA7, TV5, nagko-comment ho ito. Ginagaya ho yung vlogger na si Rendon, Labador. Di ba epal din ho yun sa social media, panay comment ho sa iba't ibang mga post. Ganun ho ginawa nito ni Kiko Barsaga alias Meow Meow para ho makakilala siya. Kasi nga ho mga kababayan, dyan sa Congress, House of Representative, sa totohanan hindi naman ho kilala yung ibang taga-House of Representative dyan. Kasi nga, kilala lang ho yan, binoto lang ho yan doon sa kanilang mga distrito. Kung saan sila representative o kung saan sila congressman. Hindi tulad ho ng senador o sa Senado, ang mga senador ho dyan, senadora, ay kilala ho talaga kasi ang boto ho dyan, Luzon, Visayas, Mindanao, national. Yung iba dyan, artista. Iba dyan, mga veterano ng senador. Medyo bata-bata pa tayo, nandiyan dyan na yung mga, ayan, kaya kilala na. May mga vlogger din dyan. Tulad ni Rapi Tulfo. May mga artista. Kaya kilala talaga. Hindi katulad nito sa House of Representative, hindi ho halos kilala dyan. Depende na lang siguro kung talagang galing ka sa isang pamilyang kilala na. Tulad ho ito ni Congressman Sandro Marcos na kilala na yan. Dati pa, hindi pa ho siya taga-house. Dahil anak ho yan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon, ating Pangulo, at apo ho yan ni Ferdinand Marcos Sr. So, kilala na talaga yung Sandro Marcos. Sino pa yung mga kilala dyan? Na kahit hindi pa congressman, kilala na. Tulad ho ni Daniel Fernandez. Congressman dati sa Laguna. Ayan, wala na, talo na noong 2025. Ayan, hindi pa congressman yan. Talagang kilala na yan. Eto si Kiko Barsaga. Hindi naman ho talaga kilala ito. Ngayon lang ho nakilala ito kasi nga ho, ginamit ho ang administrasyon Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos at yung mga kilala na politiko dyan sa Senado, pati ho dyan sa House, tulad ho ni dating Speaker Martin Romualdez, pinagbabanatan niya ho ng pinagbabanatan at kinampihan ho ang mga pamilya Duterte, ang mga DD shit. Siyempre, pagkaganyan, ang mga, alam mo naman mga DD shit, kahit tangang politiko, basta tirahin si Pangulong Bongbong Marcos, pupurihin nila yan, kakampihan nila yan. Kahit kapwa nila tanga. Nasuspindi na ho itong si Kiko Barsaga nung mga nakaraang buwan. Pinailan na ho ito ng ethics complaint. Nagkaroon na ho ng hearing at sinuspindi ho ito ng 60 days. 2 buwan ho yan. Walang bayad, walang sahod. Dahil ho sa iba't ibang pag-uugali na ginagawa at iba't ibang asal na ginagawa doon sa loob ng house, pati ho yung mga ginagawa niyang pagpo-post sa kanyang social media platform na akala mo hindi ho mambabatas. Kasi iba ho yung pinakikitang galawan, asal, ugali nitong si Kiko Barsaga. Parang hindi ho mambabatas, parang hindi ho politiko dyan sa House of Representative. Minsan magla-live ho yan sa loob ng house, sasabihin niya, welcome to Crocodile Farm. Yung mga buhaya, wala pa, iba nasa bakasyon.
Normal ba yung gano'n? Siguro sa mga walang pinag-aralan, mga maikitid ng utak, siguro sa ganong way, tuwan-tuwa sila, pati yung mga didishit. Pero sa mga may isip, may mga pinag-aralan at nakakaunawa ng usaping politika, mababastusan ka at magtataka ka at mawiwirduhan ka. Na isipin mo, mismong opisina mo, mismong kung saan miyembro ka ng tanggapan, mismong dyan, mismo sa House of Representative na kung saan ay ano ka dyan, nabibilang ka dyan, binababoy mo. Minsan, naka-live, nilusob si Congressman Sandro Marcos. Kumusta ka na, Sandro? Kumusta na yung kaso ng pinsan mo, si Speaker Martin Romualdez? Di hindi sumagot si Sandro Marcos. Itsura pa lang naman ni Congressman Sandro Marcos. Sobrang professional yan. Tingin nyo, papatol sa ganung eksena yan. Ano hindi sumagot? Ano sabi niya kay Sandro Marcos? Duwag. Minsan, pinuntahan ho ni OG Diaz. Itong si Kiko Barsaga para interviewin sa kanyang opisina. Bago makarating si OG Diaz sa kwarto mismo ni Kiko Barsaga, nadaan muna siya doon sa mga staff niya sa loob ng office. Lahat nagtatrabaho. Pagpasok doon, si Kiko Barsaga nandun. Matutulog, nakahiga sa sopa. Oras ng trabaho. Ano pa? Marami. Sandamakmak ho ang mga pinagagagawa ho nito. Iba't ibang asal ho kakaiba. Minsan nagpuso ito. Sabi niya, grabe kayo, Pinglaction. Senador Tito Soto, anong ginawa nyo kay Pepsi Paloma? Hindi mo, pati Pinglaction. Ano daw ginawa kay Pepsi Paloma? Kahit wala naman siyang sinabi kung anong ginawa, hindi niya nilinaw, yung makakabasa nun, alam nyo na kung ano ibig sabihin, di ba? Ngayon, sinuspindi ho yan, ng 60 days nung nakaraan ho, 2 buwan. Abot ho sa iba't ibang issue, ethics complaint. Ngayon ho, pumasok na ngayong araw, tapos na ho yung kanyang suspension na 60 days kahapon. Di pumasok na ho siya ngayong araw. Labang lakad-lakad na. Dalang maleta Bigay dyan, tapos na suspension ko, tatrabaho na ako. Pero sa totoo lang, habang nakasuspindido ho ito si Kiko Barsaga, alias Meow Meow, nanahimik ito sa mainstream media. Wala nang masyadong pinagpo-post, hindi tulad dati na puno ng confident, puno ng tapang. Sinuspindi, wala pang sahod. So naalog. Naalog, nasindak. Pati yung mga ibang post niya, hindi na ho makita doon sa kanyang mainstream media. Ibig sabihin, wala ka paninindigan. Kasi kung alam mo talagang nasa tama ka, alam mo yung mga pinagpo-post mo, kahit ano pang mangyari, hindi mo didelete yan, hindi mo hahide yan. Ngayon, pumasok na yun. Angas yun. May lakad yun. At home yun. Negasyon. Ayun Lagman. Lindon Daphne. Lalonsan. Lara. Dala pang maleta, lalakad-lakad siya. Siyempre nga, tuwan-tuwa siya Kumbaga, miss siyang magtrabaho, pumasok Kasi nga, nasuspindi ng 60 days. Without pay pa. So, angas. Yes! Pasok na ulit. Kumbaga sa estudyante nung high school at college. Akala mo, nasuspindi ng principal, ng teacher, ng professor Pasok siya. Eto na. So, napansin, nakita na ho ng mga kapwa niya mambabatas, kapwa niya congressman. Kasi ito, bago masuspindi, habang nasa kasagsagan na ho ng suspindi, may mga ipinalpang kaso rito na tuluyan ng maaalis sa kanyang pwesto sa pagiging congressman. Kasi nga, hindi normal yung mga pinakikita Hindi po pwedeng may ganyan tayong mambabatas. Yan ang magiging representative ng opisina ng House. Parang mayroong something na hindi maintindihan.
Ha? Di ba? Eh, nasa demokrasya tayo. Kung gusto mo talagang bumatikos sa administrasyon o ano man, eh, tama mo. Hindi yung magla-live kayo, sabihin mo, welcome to Crocodile Farm. Isipin mo, welcome to Crocodile Farm. Eh, andyan ka rin eh. Nakatapa ka rin dyan kung di ka ba naman tangang minuto. Oh. Eh, eto na, mga kababayan, eh, hindi ho hinayaan ng mga kapwa niya mambabatas na kahit tapos na ho ang suspension niya kahapon at pumasok na ho siya ngayon, eh, hindi ho pumayag. Meron hong na nag-privilege speech at pinapalawig ho ang kanyang suspension. Ini-extend na naman ho, mga kababayan. Ayan eh, pinagbutuhan ho siya eh. Ayan oh. Representative Barsaga suspendido na naman. Sa botong 238 versus 10, 9. O siguro yung 10 dito ay tumutol, yung 9 abstain siguro. Sa botong 238, muling sinuspinde si 4th District Cavite Representative Kiko Barsaga sa loob ng 60 araw. So 2 months na naman yan. Kasunod ito ng rekomendasyon ng House Ethics Committee sa sesyon ng Kamara ngayong Miyerkules, February 4. Matatandang nauna ng sinuspinde si Barsaga noong Disyembre. Ayan, siguro ito meron pang mga kaso na habang nakasuspindido siya, may mga tatalakayin at matatanggal na ito sa pwesto. Pakinggan ho natin ito. With 238 members voting in affirmative, 10 against, 9 abstentions, the findings and recommendations contained in the committee report number 102 are hereby adopted. The Honorable Barsaga, who is present at this session hall, is hereby notified that he is suspended for a period of 60 days, effective immediately. Session suspended. Immediately, pinapatupad agad. Na-notify naman siya, narinig niya, nandoon siya kasi present siya ngayong araw. Grabe, kapapasok lang ng isang araw, di pa nga umiinit yung... Hindi pa nga umiinit sa kanyang kinaupuan, sinuspindido niya. Grabe kayo. Yan ang napapala ng isang tao na kung saan ay feeling untouchable. Akala mo kung sino. Akala niya siguro, ganun-ganun lang yon. Na kahit saan siya, anytime, siguro sa bahay mo, bahala ka kung gusto mong babuyin yung sarili mo, babuyin mo yung asal, ugali, karakter mo, wala ang problema, bahay mo yan. Di ba? Pero pag pumasok ka na sa loob ng trabaho, sa opisina, iwan mo na yan, maging formal ka, maging decente ka. Hindi yung magla-live ka na nasa Crocodile Farm daw, yung mga buhaya daw, mga nakabakasyon. Di ba? So, mali eh. Hindi dito yung pinag-uusapan, yung, Chris Ulo, masasabi bang walang mga korap dyan? Hindi na pinag-uusapan natin dito eh. Di ba? Ang pinag-uusapan dito, yung asal mo bilang empleyado. Bilang isang public servant. Bilang government employee. Hindi mo pwedeng i-asal doon yan kahit meron ka pang mga gustong sabihin sa loobin sa iyong mga kasamahan. Hindi mo pwedeng i-asal yun. Diba? Di kung may mga gusto kang sabihin, itama mo, i-privilege speech mo. Ba't dadaanin mo sa live, sasabihin mo, welcome to Crocodile Farm. Anong Crocodile Farm? House of Representative yan. Tapos sasabihin mo, Crocodile Farm, tapos nakatapa ka rin. Ano tawag mo sa sarili mo pag ano? Tanga. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog.